Pamilyar ka ba sa isang klase ng damo dito sa atin sa Pilipinas na kung tawagin ay busikad? O baka nakakita ka na nga nito, subalit hindi mo lamang alam ang taglay nitong pangalan. Narito ang damong busikad. Isang halamang damo na maaaring tinatapakan mo nga lamang, subalit lubha palang mabisa at kapaki-pakinabang. Hello, what's up? Your best here. Bago pa nga nakilala ang modernong medisina, ay ang mga herbal na gamot na ang tradisyonal na gamit ng mga tao na nagsisilbi nilang pangunahing lunas o first aid. At ang damo dito sa atin sa Pilipinas ay mayroong malaking ginagampanang tungkulin sa hanay ng mga medicinal plants. Mga damo na madalas nga'y nakikitang tumutubo lamang sa kapaligiran, sa bakuran o kaya ay sa parang. At isa na nga rito ang damong busikad. At hindi mo nga aakalaing napakahusay pala nitong medicinal plants. Ang busikad ay isang uri ng pangkaraniwang damo sa Kabisayaan na kilala nga sa mga katawagang Kilinga nemoralis o Kilinga brevifolia. Isa itong whitewater sedge na kauri ng mga sedges sa pamilya ng halamang Creperaceae. Kadalasang makikitang tumutubo ang mga busikad sa parang, sa gilid ng mga kalsada at sa likod bahay. At minsan nga ay kasama pa silang tumutubo ng mga halamang damong kilala rin na tinatawag nating paragis. Ang damong ito ay nagtataglay ng mahalimuyak na scent o amoy kung inyo itong puputulin. At dahil sa katangian niyang ito ay kadalasang ginagamit ang damong ito o ang busikad sa mga pagpapaganda ng daloy ng sikmura o tiyan. Sa China nga o sa bansang China ay kadalasang ginagamit na panlunas sa mayroong mga sipon, bronchitis, malaria at arthritis ang damong busikad. Samantalang sa bansang Malaysia naman, ito ay mainam na solusyon sa mayroong diarrhea at sa India naman ay pinakamainam pala itong pangalis ng mga problema o nararamdamang sakit sa tiyan. Subalit bakit dito sa atin sa Pilipinas ay hindi pa nga ito kilala? Iilan pa lamang ang nakababatid sa napakahusay nitong gamit at lunas sa mga karamdaman. Mainam na panlunas ang damong busikad sa mayroong mga lagnat o mayroong sipon. Ang damong busikad ay karaniwang tumataas lamang ng ilang sentimetro buhat sa lupa at kadalasang nagpaparami sa pamamagitan ng paggapang ng mga katawan nito at mga ugat. Subalit papaano nga ba ito gagamiting panlunas? Ang bulaklak ng damong busikad ay maaari mong kunin ang puti nitong bulaklak at ilagay sa isang basong tubig, kasama ng ilang piraso ng buto ng munggo, at iwanan ito o ibabad ng magdamag. At kinabukasan nga ay maaari mo itong ipainom sa may sakit o sa nilalagnat. Maaari mo ring itanim ang busikad dahil mabilis lamang itong tumubo at makapagparami. Lalo na ngayong panahon ng pandemya, marapat lamang na alam natin ang ating mga alternatibo. Isang halamang damo o halamang gamot na makatutulong sa ilang mga karamdaman. Natural at walang side effects. At higit sa lahat, ay tumutubo lamang kung saan-saan. Ikaw, nakakita ka na ba ng damong ito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Isang uri ng damo sa inyong bakuran. Aakalain mo bang isa palang mabisang lunas sa iyong karamdaman? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang mga bisang taglay ng halamang damo sa inyong bakuran o sa parang na kung tawagin nga ay makahiya. Saan-saan mo nga ba ito maaaring gamitin?
at kung papaanong kaya nitong alisin ang mga nararamdaman mong mga sakit sa katawan sa loob lamang ng 3 araw. Ang pananakit ng buto o mga buto at tuhod ay komunang nararanasan ng mga nagkakaedad. Subalit maging ang ilang mga may batang edad pa lamang ay nagsisimula na ring makaranas nito. Ang pananakit ng mga joints ay maaaring sanhi ng mataas na uric acid sa ating dugo na siyang namumuo sa mga ugpungan ng ating mga buto gaya ng tuhod. Ang pananakit ng tuhod o joints ay maaaring dahil rin sa arthritis. Maraming uri ng arthritis at ito ay nasa mahigit 100 klase na maaaring isa nga rito ang dinaranas mo na bunga ng iba't ibang mga kadahilanan. Kung kaya naman halika at alamin ang isang sinaunang pamamaraan o tradisyonal na remedy upang malunasan o di kaya'y tuluyang maalis na ang nararamdaman mong pananakit ng mga buto na dulot ng uric acid. Narito ang halamang makahiya o Mimosa pudica na kilala rin sa mga katawagang touch-me-not plant, sensitive plant, sleepy plant, or shy plant. Sa inyong lugar, ano ang tawag sa halamang damong ito? Ang mga dahon ng makahiya ay tumitiklop nga sa tuwing ito ay mahahawakan o masasagi, o sa tuwing makakaramdam ito ng panganib at muli namang bubukas pagkalipas lamang ng ilang minuto. Ang mga dahon ng makahiya ay tumitiklop tuwing gabi at bumubukad ulit sa pagsapit ng umaga. Kung kaya naman, ginagawa na rin itong houseplant sa ibang lugar dahil sa kakaiba nitong katangian. Ang mga ugat ng makahiya ay madalas ngang ginagamit na panlunas sa uric acid at sa iba pang mga sakit sa buto. Kahit noong unang panahon, ang makahiya root ay pininiwala ang isa sa pinaka-epektibong lunas sa mga karamdaman, lalo na nga sa mga pananakit ng buto. Marami ng mga individual na nagpatunay na gamit lamang ang pinakuloang ugat ng makahiya ay gumagaling at nawawala ang kanilang mga nararamdaman sa loob lamang ng 3 araw. Halika at ituturo ko sa inyo kung papaano nga ba ito isasagawa at upang maging mas epektibo. Humanap ka lamang ng halamang damo na makahiya na kadalas ay tumutubo nga kung saan-saan lamang. Hukayin ang mga ugat nito na madalas nga ay nakabaon sa lupa ng hanggang 1 talampakan. Matapos makakuha ng ilang piraso ng ugat ng makahiya, ay hugasan itong mabuti at alisin ang lupa. Alisin rin ang balat ng ugat nito upang mas lumabas ang natural nitong bisa. Putul-putulin at saka dikdikin. Maglagay ng 3 baso ng tubig sa kaserola o sapat at ilagay ang mga ugat para pakuluan hanggang bumaba ang tubig na hanggang sa ito ay magina lamang halos 1 baso. Hanguin ito at palamigin sa room temperature. Inumin ito sa umaga habang wala pang laman ang inyong tiyan sa loob ng 3 hanggang 5 araw lamang. Maaari ka ring magpakulo ng maramihan at itabi ito, subalit ito ay kailangan mong maubos sa loob lamang ng 3 araw. Dahil pagkalipas ng 3 araw ay mawawala na ang bisa nitong taglay. Ang tsaang ito ay mag-aalis ng iyong uric acid at gayon din ang pananakit ng buto at joints sa loob ng kahit 3 araw pa lamang. Ang mga tao na hindi na nga nakakakain ng karne dahil mataas ang kanilang uric acid ay maaari nang muling kumain ito pagkalipas lamang ng 5 araw na pagkonsumo mo ng tsaa buhat sa ugat ng makahiya. Bagaman epektibo ang ugat na ito at napatunayan na nga ng marami,
ay wala pa ring sapat na impormasyon kung ano nga ba ang side effect nitong dala. Lalo na kung mayroon kayong iniinom na maintenance na gamot. Kaya kung hindi kayo sigurado, ay kumonsulta muna sa inyong mga doktor. Kakain ka kaya ng halamang mayroong mga tinik? O mayroong mga animoy maliliit na karayom sa bawat dahon at katawan nito? Marahil ay hindi, dahil iisipin mo pa lamang na ito ay may tinik o maliliit na tinik, ay makatinga ito at maaaring makairita sa balat, lalo na nga kung ikaw ay madampian nito. Katulad ng alamang ng lipa, ng nipay, ng jimpi-jimpi at ng iba pang kapamilya nito. Subalit papaano naman kung makakagaling pala ito sa mga karamdaman mo? Kakain ka ba? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin natin ang isang makati at matinik na klase ng damo na maaari mo rin palang kainin at gawing halamang gamot. Mahilig ka rin ba sa tsaa? Marahil ay pamilyar ka na nga sa iba't ibang klase nito, gaya ng green tea, red tea, at black tea, at kung ano-ano pang mga tsaa buhat sa dahon ng mga halaman. Kilalanin natin ang halamang damo na kung tawagin ay nettle, isang makati at nagtataglay ng maraming mumunting mga tinik sa bawat bahagi ng katawan at mga dahon nito. Iniiwasan nga ito ng lahat dahil sa ito ay makati kung sakaling masagi ka nga sa inyong balat. Ortica dioica o stinging nettle, halamang damo sa pamilya ng mga Orticaceae. Matatagpuan ito sa mga bansa sa Europa, sa Asia at sa North Africa. Mayroon nga itong 5 klase na pare-parehong mayroong mga maliliit na tinik sa katawan at dahon nito. Ang mga tinik nito na mapipino ang siya nitong defense laban sa mga uod at iba pang mga hayop na handang kainin ng kanilang mga dahon. At sa oras nga na madampian ka nito sa iyong mga balat, ay tiyak na mapapasigaw ka nga sa sakit. Subalit batid mo ba na ang halamang ito pala ay lubhang masustansya? Subalit, papaano nga ba ito kakainin o gagamiting herbal na halaman? At ano-ano nga ba ang taglay nitong sustansya? Ang damong nettle, ang dahon nito, ang ugat at ang katawan ay kadalasang dinudurog nga at ginagawang pulbos na maaaring gawing cream, tsaa at sangkap sa mga lutuin. Ito rin ay hindi nga natin pinapansin sa ngayon. Subalit, ito pala ay ginagamit ng herbal na halaman simula pa noon. Dahil ito ay mainam sa pagpapanatili ng masiglang daluyan ng ihi o masiglang bato. Ang mga tao o mga kalalakihan na mayroong problema sa pag-ihi o nahihirapan sa pag-ihi o mga prostate problems ay maaaring uminom ng tsaa nito upang mawala ang nararamdamang kirot. Magaling din ito sa mayroong mga masasakit na tuhod o arthritis dahil nagpapababa ito ng mga tsansa ng pamamaga ng mga joints at mga dugtungan ng ating mga buto. Mainam rin itong nagpapababa ng ating blood sugar. Ayon sa pag-aaral noong 2013, ang dahon raw ng nettle ay makatutulong upang maglabas ng mas maraming insulin ang ating katawan. Ang insulin na maaaring magamit ng ating sistema bilang panlaban sa mataas na blood sugar. Ang kemikal sa halamang nettle na tinatawag ng polyphenols ay mainam palang panlaban sa mga chronic na karamdaman kagaya ng diabetes, obesity, cancer at mga heart problems. Kung kaya naman maaaring kumuha ka nga ng mga dahon ng nettle, hugasan ito at pakuluan at maaari mo nang inumin bilang tsaa.
Ginugulay din ang ilan sa mga sariwang dahon nito at saka katawan. Iginigisa ito kasama ng asin at paminta at iba pang mga pampalasa. At kung hindi mo naman ito kayang lulukin habang mayroon itong mga tinik, ay maaari mo nga itong durugin at gawing sopas kasama ng patatas. Ngunit tandaan na bago ninyo subukan ang mga herbal na gamot buhat sa mga halaman, kahit pa nga ito ay natural, ay marapat na sumangguni muna sa inyong mga doktor. Dahil maaaring ito ay hindi naaangkop sa inyong mga maintenance at iniinom na gamot. Nakakita ka na ba ng halamang ito sa inyong lugar? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba.